Pero yung nagde-demolition job sa inyo, taga-house? Yung nagde-demolition. Yung nasa likod ng demolition job Oo naman, ay taga-house? di ba nga, nung nakarang linggo naman, may video yung nilabas sa akin sa house at kung ano nung innuendo at insinuation na naman ang pinalabas. As if naman may maling ginagawa, di naman ako nagnakaw doon, kayo man. Pumalag si Chis Escudero po, demolition job daw, laban sa kanya, yung mga lumalabas na balita na isa sa mga contractors mga kababayan na naka-corner ng bilyong halaga ng flood control projects ay dikit sa kanya, kaibigan niya, at nagbigay pa sa kanya ng 30 million na pesos na campaign fund noong 2022. Pero inadmit niya na tumanggap siya. Dininay niya na tinutulungan niya yung contractor pero inadmit niya na tumanggap siya ng 30 million na pesos campaign donation. Ito ang yung paglabas ng mga balitang ito, malicious at saka demolition job ng taga-kongreso niya. Malinaw mga kababayan yung tinuturo ni Chis Escudero. Laging napag-iinitan yung taga-kongreso. Paginitan mo yung sarili mo at si Ping Lacson ready na sa kanyang expose. Ito yung post ni Ping Lacson 2 hours ago. Ready to rumble. Handa na si Senator Ping Lacson sa kanyang first privilege speech patungkol sa flood control projects bilang tugon sa hamon ng Pangulo na ibunyag ang mga maanumalyang proyekto. Sabi ni Ping Lacson, I have reserved a session day next week to deliver my first privilege speech to answer the call of the President to help unearth substandard and ghost flood control projects that waste people's lives, properties, and their tax money to satisfy the greed of some. Kaabang-abang mga kababayan kung sino yung papangalanan na mga kontraktor at politiko kung may papangalanan. Mga kababayan, si Ping Lacson sa kanyang privilege speech next week. O ngayon, balikan natin si Chis Escudero na nag-deny. Nagpa-press con din kanina, mga kababayan, after na magpa-press con yung ating Pangulo kahapon. Tama yung kasabihan ng mga matatanda. Dito sa amin, ang may lugad, minakirad. Ang kabayo daw na may lugad, minakirad. Ang kabayong may sugat daw, umaalma. Ganon ang kasabihan ng mga matatanda. Yung sabi dito, while confirming that the firm's owner made a lump sum donation to his campaign, Escudero denied any involvement with the company, saying he is not in any way a business partner. Wala man ganong akusasyon na business partner. At kadalasan po, yung mga ganyan, mga kaibigan, special friend na nakakakuha ng mga kontrata sa tulong. Pero nag-deny si Chis Escudero na never man daw niya na tinulungan para makakuha ng kontrata yung kaibigan niyang kontraktor. Maniwala ba? Magbibigay yun ng 30 million pesos na fund contribution sa kampanya, campaign fund. Ang negosyanto hindi nagbibigay ng ganyang milyon-milyon kung walang pabor na nakukuha. That is normal. Tell that to the Marines. Chis Escudero, walang maniniwala sa inyong paliwanag na nagbigay ng 30 million na campaign fund sa'yo. Pagkatapos, hindi mo tinutulungan. So, ibig sabihin, tumulang lang sa'yo. Pero ikaw, hindi ka tumutulong. Pero magkaibigan kayo. O, di ba? Sabi niya dito, that's the same innuendo and insinuation. That's always being attached and said just because someone contributed or gave. Matagal ko na niya siyang kaibigan in acquaintance and he has genuinely helped us even long before this became an issue. And he's really from Sorsogon. Dito siya nagre-react mga kababayan si Chis Escudero. Si Lawrence R. Lubiano, presidente ng Centerways Construction and Development Incorporated, was Escudero's top donor in 2022 elections, dropping 30 million pesos in the senator's campaign funds based on his official statement of contribution and expenditures base sa report ng Rappler. Itong Centerways Construction, isa ito sa 15 na mga kontraktor sa ating bansa na kumukorner po ng mga flood control projects amounting to billions of pesos. Kaya napariak mga kababayan si Chis Escudero. Demolition job daw laban sa kanya.
isang PR job na nakatuon laban sa akin at tulad ng babala ng isang kapwa ko senador na ito'y gagawin upang tiyakin na maalis ako sa pwesto at nang pag-final muli daw yung impeachment ay wala na ako dito. Pinapalabas niya, pinopolitika siya. Parang yung impeachment na complaints laban kay Sara Duterte, yung articles of impeachment, politika daw. Pari-parehas po ang depensa. Ito naman po, politika din at ang tinuturo na sa personalities, mga taga-kongreso daw. Parte ng demolition job dahil po sa kanyang posisyon. Pero tinitingnan ko, pinagmamasdan ko si Chis, parang sinisilaban sa puwit. Ng February 6, matagal pa yun. But having said that, allow me to answer the malicious, I will say malicious, ill-timed article that came out against me in relation to the flood control press con of the President yesterday. Number one, ang sinabi ng Pangulo kahapon, mga completed flood control projects mula 2018 na nakakahalaga ng humigit kumulang 550 billion pesos. Sinabi niya, wala siyang aligasyon, pero 15 kontratista ang ng ganong kalaking pondo. Ang lumabas na artikulo, kinikilalan ko, kababayan ko, tiga Sorsogon, contractor siya. Pero ang nakuha niya ay 5.4 billion di umano. Wala pang 1% ng kabuuang pondo na sinasabi ng Pangulo sa flood control. Ang tanong ko, bakit pinagtuunan ng pansin yon? Yung 1% pa talaga? 9%? Bakit pinagtuunan ng di yung mga mambabatas marahil o opisyal ng gobyerno na kontraktor? Hindi naman ako kontraktor. Hindi Sabay turo sa Kongreso. Pati po yung Kongreso, hindi po ligtas. Isasama yon sa investigasyon. Kaya nga sinabi yon sa SONA, harap-harapan na sinabi, maya naman kayo. Malinaw, sabi ni Ping Lacson, shameless hypocrites anya yung mga pumalakpak. Nandun lang kasi, nasa harap mismo ng ating Pangulo, yung iba nasa likod. Diba? Ang pinapatungkulan sa kanyang SONA, na maya naman kayo, sabi ng ating Pangulong Bongbong. Napatawag ng press con si Chis Escudero, mga kababayan. bahagi na anumang negosyo kaugnay sa construction o supply sa pamahalaan mula nung pumasok ako sa gobyerno noong 1998. Yung pangungurakot po, hindi kailangan na ikaw ay ikaw ay kapartner or kasosyo sa negosyo. Pwede man na kaibigan lang, pero yun ang tagapundo. Di ba? At mahirap. In reality po, totoo lang. Pag wala kang koneksyon sa politika, never kang makakakuha ng kontrata sa gobyerno. Yan ang reality po. Kaya yung mga kontraktor tapos mga politiko magkakambal. Ang worst yung iba, sila na mismo yung kontraktor. Yun ang ibubulgar ni Ping Lacson sa kanyang privilege speech next week. Kaya kaabang-abang. Patunayan, yung mas malaking bahagi ng pondong di umano nakuha nung kontratistang tiga Sorsogon ay nakuha niya bago pa ako naging senador muli noong 2022 ayon mismo sa datos na pinresenta ng Pangulo kahapon. So klaro, malisyoso ang artikulo, tiniming ang paglabas at tiniming talaga para ika nga idikit ito bagaman walang sinabi ang artikulong ginawa kong mali o masama. Yung insinuation, yung innuendo, nandun pa rin. Kaya minabuti kong sagutin ngayong umaga. Kaya for the record, wala akong kinalaman sa pag-identify, paggawa ng program of work, pag-bid, pag-award, pagbahay, pagbayad, pag-inspeksyon ng anumang proyekto sa pamahalaan. Pero pagtanggap, hindi man niya dininay yung pagtanggap, mga kababayan. O, 30 million. Campaign fund. Di ba, mga kababayan? Nag-deny siya. Escudero denies helping contractor. Pero inadmit niya, tumanggap siya ng 30 million campaign donation. Hindi niya tinulungan o tinutulungan, pero siya tinulungan. Malinaw na, mga kababayan. Sa Sorsogon man o sa labas ng lalawigan ng Sorsogon, meron kaming bibigay sa inyong data tungkol sa kinal naming figures kung saan papatunayan nun na wala pa nga ako dito nung karamihan yon ay nakuha.
Sino involved dun sa demolition job hanggang ngayon? Yung mga may gusto ng impeachment, yung marahil nasaktan, tinamaan o nasapul sa mga talumpati at mga pinaggagawa at pinagsasabi ko nitong mga nagdaang araw. Klaro naman yon. So, in-expose siya daw, mga kababayan, kasi yung issue sa impeachment, kinunik niya doon. Ito yung nasa likuran ng demolition job laban sa kanya. Madaling sabi, sinisiraan siya o gustong ipatanggal bilang Senate President. Yan ang naratibo ni Depensa ni Chis Escudero. Yun ang impormasyong nakakarating sa amin. Kasamahan nyo rin, sir, dito sa... Hindi principally kasamahan namin dito sa Senado. Ang sa pagkakaalam namin sa labas, pero hindi ko alam kung may tumutulong, kakunsabaw, kakumplot. Pero teka labas. Sir, Obvious naman siguro yun. Kung sino yung pinaka may gusto ng impeachment. Yes. Sir. Uy, magsisingit lang ako. Apo. Sir, mambabatas din, sir. Itong demolition job. Ayon sa aming impormasyon, Hindi niya pinapangalanan, pero alam na kung sino, yung counterpart niya. Yan ang pinupuntirya mga kababayan ni Chis Escudero na malamang nasa likod. Yan daw nakakarating na balita sa kanya. Pangalanan na natin ang tinutumbok ni Chis Escudero. Chis Speaker. Di ba? Yan ang nasa isip ko. Napaniwala ko na yan ang lagi niya yun ang tinutumbok. Galit na galit si Chis Escudero kay Speaker Martin. Kung bakit galit na galit siya, ano tingin ninyo? Okay na. So, sir, kino-confirm nyo na nag-donate siya ng 30 million? Yes, nasa records yun. In fact, umamin? nakuha yan ng Rappler mismo sa article na sinulat nila noong 2022-2023 pa. Sir, to be clear, from House of Representatives, Yung impormasyon namin, Pero yung nagde-demolition job sa inyo, taga-house? yung nagde-demolition. Yung nasa likod ng demolition job Oo naman, ay di ba taga-house? nga nung nakarang linggo naman, may video yung nilabas sa akin sa house at kung ano nung innuendo at insinuation na naman ang pinalabas, as if naman may maling ginagawa. Hindi naman ako nagnakaw doon, ko yun man. May padrama-drama pa si Chis Escudero. Yung video po na nakita siya, na picturean CCTV, pumasok sa pumunta, holiday pa yon, pumunta siya, nag-ano-ano siya doon, mga kababayan sa Congress. Bakit siya pumunta doon? Ano yung purpose? Ito, Holy Cam, SP Chis, 2 beses bumisita sa Kamara sa gitna ng BICAM report. 2 beses na Holy Cam si Senate President Chis Escudero na bumisita sa Kamara sa gitna ng bicameral deliberation noong nakaraang taon. Yung issue sa insertions po. Para sa mga flood control projects. So may idea na kayo, ito ang minimin. Sinisiraan daw siya. Sabihin mo kasi bakit ka pumunta dyan? Paliwanag mo, anong sadya mo doon? Hindi lang yung sasabihin mo, wala ka mang ginawang masama doon. Ano nga ang dahilan bakit pumunta ka doon? Paris-parehas kayo. Sabihin ninyo, demolition job, si Sara Duterte ganun din. Pero, yung mga kasiraan, siya man lang ang may gawa. At ito naman po, na-issue dito sa insertions, hindi ka man dito ma-issue. Kung, di ba may kasabihan tayo, walang oso kung walang apoy.